Anong pangalan mo? Ako si Angelito Raquel, Ilang taon ka na? 44, Kailan ka pinanganak? 1981. December 3, 1981. Kailan ka nagsimulang maging OFW? 2013, Ilang taon ka nang nag-a-abroad? 8 taon na. Saan mga bansa ka na nakapunta? Nakapunta ako sa dalawang bansa ang napuntahan ko. Una sa Palau, napunta ko na ng 2 years. Tapos umuwi ako ng 2015. Mga ilang buwan lang nakalis ako, natanggap ako sa Saudi. Inabot ako ng 6 years. Nakauwi ako ng 2 taon, tapos nagbakasyon ako, tapos pag bumalik ako, inabot ako ng 4 years. Kasi kaya hindi ako inabot ng 4 years dahil inabot ako ng COVID. 1 taon kaming walang trabaho. Noon, nagtiis kami, tapos pagkatapos ng COVID saka ako nakauwi ng 2021. Ilang taon ka bali sa abroad? Lahat ng sa abroad ay inabot ako ng 8 years. So, bakit ka nag-abroad? Nag-abroad ako dahil sa pamilya ko, dahil sa mga anak ko. Gusto ko mabigay yung mga gusto nila. At kahit pa paano, kahit mahirap doon, nagtiis ako para sa pamilya ko at sa mga anak ko. Ano yung mga na-experience mo sa ibang bansa? Na-experience ko sa ibang bansa, nakasama ko yung mga iba't ibang lahi. Tapos yung mga pagkain doon, iba rin mga pagkain namin doon. Tapos maganda naman doon, may mga sarili kaming tulugan. Sa isang kwarto, sama-sama kami mga Pilipino, sa isang kwarto, 3 kami. Yun, tapos nakakapasyal kami. Sa isang buwan, nakakapasyal kami 1 beses. Kaso malayo yung namin, bayan. Biyahe pa lang inaabutan ng 4 na oras bago makapunta sa isang bayan, sa palengke. So, pag kinompare mo yung Pilipinas sa mga bansang napuntahan mo na, paano mo i-compare? Ang sa ibang bansa, may mainit sobra. Alas 7 pa lang. Dito pa, alas 7 pa lang doon. Dito alas 12 na. Ganun. Tapos malamig. Lumalamig din doon. Ay lang, bawal gumala doon. Bawal pumasyal basta-basta. Saka pag di mo dala yung kama mo, parang ID, huhuling ka basta-basta. Dito naman sa Pilipinas, maganda yung klima. Hindi mainit, hindi malamig, kaya sa ng katawan. Saka dito, kahit ano, pwede. Doon sa ibang bansa, may fit. Pag bawal, bawal. Dito makakain mo lahat ng gusto mo. Gulay, manok, baboy. Doon, di, bawal lang ang baboy doon. Laging manok, baka lang ang ulam. Pero mas masarap talaga Pilipinas. Noong unang naranasan mo yung yung panahon ng taglamig, paano ka nag-adjust? Malamig, sobra, negative. Doon, 2 medyas, isang short, dalawang pantalon, tapos damit mga 3, tapos meron pa kung ano sa ulo. Doon, kaya ka makakatagal doon. Pero pag wala ka nun, hindi ka tatagal sa lamig. So, nung una kang nag-abroad, paano mo nilabanan yung homesick na nararanasan ng mga OFW sa una nilang pag-abroad? Doon naman, kahit pa paano, dahil may internet na, malaking bagay. Kahit anong oras, pwede ka tumawag sa pamilya mo. Yun, makausap mo lang sila. Doon talaga, trabaho, bahay lang. Hindi pwede yung saan ka pumunta. Trabaho, kwarto lang. So, para sa'yo, ilang taon ka na ulit dito sa Pilipinas after mo mag-abroad? Dito, siguro nasa 4 years na ako. 4 years ka na dito. Sa palagay mo, mag-a-abroad ka ba ulit? Para sa akin, gusto ko pa. Kaso, okay pa naman kinikita dito. Pag hindi na talaga kaya, alis sige ako. Mag-abroad. Kahit mahirap dito sa Pilipinas. Pag in terms ng pamilya, nakaka-apekto ba yan para hindi ka na ulit mag-abroad? Siyempre mas masarap
mas masarap pag-abroad dahil magbibigay yung mga gusto nila. Pero mas masarap dito pag kompleto kayo, pamilya mo. So, isa yun sa factor kung bakit mas pinipili mo manatili na lang dito sa Pilipinas. Oo naman, kasi hindi mo na mawabalik yung pagkabata ng mga anak mo. Hindi mo na sila masususipayan. Siyempre, pagdating nila magkakaroon na rin sila ng sariling pamilya.